Bakit si VP Inday Sara lang daw ang kinikilatis ng ganyan ng mga congressman, mga kababayan? Sabi nitong si Ted Filon. Sana all. Sana lahat daw, mga kababayan. At hindi lang isang ahensya para patas naman. May punto naman itong si Ted Filon, mga kababayan, dahil akala mo kung sino malilinis itong ating mga congressman. Na etong ating mga scrutinizer ay hindi po pwedeng i-scrutinize. Isipin nyo na lang mabuti, mga kababayan, ha? Namimili na nga sila ng scrutinized na ahensya. Lalong-lalo na itong ahensya ni VP Sara. Ang kanilang tinatarget, bang, 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 o ganyan. Pero yun pala, silang mga congressman ay hindi po na-i-scrutinize, mga kababayan. Dahil ang kanilang audit, mga kababayan, sa COA is liquidation by certification. Ibig sabihin, wala nang resibo-resibo. Basta ilalagay mo lang dyan, I certify na nagastos ko na ang bilyones na pondo. Okay na sa COA dahil ang batas na yan, ay sila din ang may akda, ang Congress. Kaya ang sabi ni Ted Filon, sana all. Kung mag-scrutinize kayo ng ibang ahensya, gawin nyo din sa iba. At gawin nyo din sa sarili nyo. Panoorin nyo po. Sana all. Sana all. Diba? Sana all. So, dito ho, kung ganyan kayo kakilatis, sa budget po ng isang ahensya, paano yung iba? Paano yung mga congressman? Sino magkikilatis sa kanila? Ang mga scrutinizer, mga kababayan, walang mag-i-scrutinize? Sana all. Although, maaari sabihin, kasi wala namang humingi pa ng audit report ng Confidential Intelligence Fund ng Presidente. Si Marcos, mga kababayan, walang scrutiny, di ba? Mabilis pa sa 10 minutos, mga kababayan, ang pagpasa ng budget ni BBM. O kaya po ng DOJ o ng sino man pong merong basta kalyado, diretso. So siguro, hingi din kayo ng kopya. At kung meron din pong disallowance, ayan po, mga kababayan, Di ba ang ginawa nilang issue ngayon kay VP Sara? Notice of disallowance? Notice pa lang naman yan, mga kababayan, Ang sabi ng COA, mga kababayan, ang mga ganito sana, mga notice ay hindi pa dapat ilalabas doon sa kung ano-anong mga propaganda dahil hindi pa naman pinal yan, hindi pa ibig sabihin mayroong korupsyon dahil ang ibig sabihin lang yan, kinakailangan ng mga additional documents para sa mga bagay na ito. Tapos eto na ngayon ang ginagamit ng mga bata ni Tamba, katulad dito si Franz Castro. Tantad din po ninyo. Lahat ng ahensyang may CIF. Okay. At hindi na nga humingi ng confidential fund itong si VP Inday, di ba? Yan ang gawin ninyo. Di ba? At maliban po naman dyan, yung pagkilatis ninyo to the max. To the max. Na ilang mga agencies gaya ng DPWH. Number 1 na pinagkukunan ng korupsyon, mga kababayan. DPWH. 8 diretso sa inidoro talaga, mga kababayan. Parang may free pass. Go, go, go! Ang bilis. Ganun din po sana dito at wag ho nating aprubahan kaagad in one sitting. Kasi kahapon Defer nyo din. Kasi kahapon sabi ko, malamang dito para, di ba, para pababalikin pa dito, Vice Presidente. Tama. After 5 long hours, hindi ho ba talagang I move to defer. Diba? Kumbaga, pabalikin pa natin ito. Hindi pa tayo tapos dito. Ginagamit nila si Sara para sa kanilang pasikat, mga kababayan. Media mileage. Lahat po ng budget ng lahat ng ahensya. Eto makinig kayo, mga kababayan, na etong kabalbalan dito sa Kongreso, mga kababayan. Binubusisi talaga. Ng Kongreso? Oo. Pero yung kanilang budget, hindi nila binubusisi. Sariling budget. Natamba, lahat sila, mga congressman. Walang bumubusisi. Kaya wag na kayong magtaka, mga kababayan, kung bakit ang tatabanan nila dyan sa Kongreso. Nakikipagpatayan sila para maging congressman. Lahat sila luhod ngayon, mga walang prinsipyo, mga kababayan, kay Tamba dahil gold rush. Ang lahat ng susunod kay Tamba ay tiba-tiba. Dahil ang liquidation is by certification. Bakit ganon? Bakit ganon? Bakit ganon? How can we correct that? In other words, who is going to scrutinize the scrutinizer? To the current. Wala po talaga mag-scrutinize, mga kababayan, dito sa mga congressman, promise. Ang COA, hindi nila kaya dahil nagbabase lang din ang COA sa guidelines na ang may akda ay ang mga congressman. Certification lang. Wala talagang item by item saan ito ginamit, saan ang resibo, walang ganyan.
Sarap ng buhay. controversy. Kung magmula sa 1998, ito pala mga pondo Matagal na ha, 1998. ito is subject to liquidation by certification. Ito pala mga pondong ito is subject to liquidation by certification. Diba? Kaya nga, gustong i-abolish si Pangulong Digong dati na ha, yung Congress. Asar na siya dyan eh. Dahil sabi ni dating Pangulong Duterte, that is the most rotten institution in the country. Oh, dyan nasasayang ang pera ng bayan. The budget of Congress should also be a little more scrutinized. Okay. Kasi ang Congress, Sino nga ang i-scrutinize? Hindi na pinapakita, di ba? so lahat po ng budget ng lahat ng ahensya, binubusisi Ng talaga. Kongreso. Oo. Pero yung kanilang budget, Oo. hindi nila binubusisi. Bakit ganon? How can Yan lang ang sagot. we Tawa. correct that? In other words, who is going to scrutinize the scrutinizer? Tao po, I would suppose. Tao daw ang mag-i-scrutinize. Hello? Ibingi eh. Kahit pa magpupunta ka tao, wala silang paki mga kababayan. Tao daw ang mag-i-scrutinize. Eh, na-scrutinize nga namin matagal na. Hindi mo pera yan, MOOE. Open your book. Ano nangyari? Wala. Yan po ang taktika nitong Kongreso mga kababayan para sa kanilang panglulustay ng pera. Taong But bayan. how can the taong bayan do that? They don't have access. Now, sinasabi nyo ngayon paano, sa As if naman no, itong sigurang na si Winnie Monsod na talagang concern na concern. Pagsalita ka ngayon, nasaan ito ngayon mga kababayan? The original anti-Marcos. Luma na po tong video na to mga kababayan eh. Panahon para siguro ito ni dating Pangulong Digong. Dahil pinupunto niya dyan si Duterte ang kurap. Tapos ngayon mga kababayan, where na you, Winnie Monsod? Bawal ang pasaway. Tahimik pa sa sementeryo mga kababayan, itong original na anti-Marcos. Unit team na sila. Oo. saan pumapasok dito? Kinalkalan natin itong video para isampan sa kanilang pagmumuka. Pinagsasabi niyo dati mga ungas. Ang taong bayan para malaman, para magalit sila o magsabi sila, oy, sobra na yan. Ano? Ngayon pati ikaw, tahimik ka na nga, Monsod. Sinabi mo lang yan dahil panahon yan ni Digong. Sobra na yan. Paano nila malalaman lahat ito? Pero itong punto mga kababayan ni Monsod, tama ito ha. Sino mag-i-scrutinize sa mga scrutinizer? Tapos ang sagot ng mga kabilang kampo mga kababayan, taong bayan. Miyo, taong bayan. Isa a while ago, meron po kaming utos from the Saligang Batas na i-publish every year yung itemized expenses and payments made to members of Congress. I-publish, congressman at saka mga senador, hindi kami nakakita ng na-publish At kahit pa i-publish niyan, malay ba namin kung nanloko lang kayo dyan? Hingi ba ng resibo dyan ng mga tao? Dapat talaga ang COA, hindi lang certification, di ba? Talagang item by item. Wala pong pangil ang COA dito mga kababayan Dahil ang guidelines, ang mga congressman ang may gawa. And we do that. Sa mga mga dyaryo po. Dailies, the major dailies, Inquirer, Business World yata. Grabe, nagpapalusot na lang mga kababayan para ma-justify lang ang kanilang para hindi sila ma-scrutinize. And Star. Pero Sige. Kahit isa lang na congressman ha, at gusto namin si Tambaloslos, lahat ng item i-publish mo dyan sa newspaper, itemized na kanyang budget. Tsaka pa yan, ayuda-ayuda niya. Kami ang kikilates. Wala nga, di ba? May na-publish ba ganyan? parang wala namang pumapansin. Wala pumapansin daw. Dahil wala nga. Pero parang Siguro kung mayroon mang publication, napakakonti ng mga detalye. wala namang pumapansin. The major dailies, Inquirer, Business World yata. Galit na galit ang dilawan mga kababayan na bawal pasaway dahil panahon pa yan ni dati Pangulong Digong siguro Pero ngayon, bahala na sila. Okay lang yan dahil kampi na kami. And Pasaway. Star. Pero pasaway, number one pasaway. parang wala namang pumapansin. Walang liquidation with resibo. Liquidation lang by certification. Ano masasabi nyo dito mga kababayan?
na grabing target nila kay Sara. Pero ang mga sarili nila bawal i-scrutinize mga congressman. Pati ang COA walang pangil mga kababayan dahil certification lang okay na sila. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.